Isang magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-Jordaneses. Narito na ang mga pinakahuling balita hanggang sa mga sandaling iyon. Patig ng ka-Jordanes TV News Team magmumula dito sa ka-Jordanes TV News Center sa lungsod ng Davao. Narito na ang mga balita na kailangan malaman dito lamang sa natatanging ka-Jordanes News. Unang balita, Davao City Mayor Inday Sara Duterte, nagdado ng tao na aasahang manganganak siya sa susunod na taon. Pero posibleng magbago pa ang line-up ng partido ni Mayor Digo Duterte na hukbong sa taong lungsod. Narito ang ating report. Nagdadalang tao na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte nang nagpa-check up siya kamakailan lamang sa St. Luke's Medical Center sa Global City Taguig. Ayon sa report na nakalap ng ka-Joyfulness News Team, nagpa-ultrasound ito at dahil dito, lumabas ang image result na nakuha ng isang TV station sa Davao City. Halos 7 linggo na at 2 araw na ang dinadala nitong bata. Dagdag pa rito, sinabihan pa ito ng doktor na kailangan mo na mag-bed rest ang mayor dahil sa nagiging medyo maselan ang kanyang pagbubuntis. Ayon kay Attorney Nan Scarpio, asawa ni Inday Sara Duterte, na excited ang kanilang pamilya, lalong-lalo na dahil itong magiging kauna-unahang biological child nila mag-asawa. Mas maganda kung bed rest muna siya kasi according to the doctor, medyo maselan yung kanyang pregnancy. Samantalang posibleng baguhin ang line-up ng partidong hukbong sa taong lungsod para sa nalalapit na 2013 local elections sa Davao City. Pero pinag-iisipan pa ni Mayor Inday Sara kung siya'y tatakbo muli pagka-mayor sa kanyang ikalawang termino o tututukan muna niya ang pagdadalang tao niya at ang kanyang pamilya. Asahang sa susunod na taong ito manganganak. Halos they will enjoy the tawag na equity of the incumbent. But pasabot ka itong mga membro sa partido nga naa na murang sure hit na sila na makuha. You divide your time and prioritize. It should be the baby first, family first, before politics. Kung imong pamilya medyo gubot, di ka katarong po doon trabaho. Nagiging Vice Mayor ng Davao City si Inday Sara Duterte nitong 2007 sa kanyang unang termino at naging Mayor ng Davao City nitong 2010 sa kanyang unang termino. Si Inday Sara Duterte ay anak ni dating Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Para sa ka-Joyfulness News, Carlo Doler Publico, nagbabalita, Davao. Samantala, exclusive na nakunan ng ka-Joyfulness TV News Team ang pag-a-apply ni Toto Mondehar na asahang mag-abroad sa darating na panahon. Narito ang report. Sa Davao City, naghanda si Toto Mondehar ng mga papeles para sa mga requirements ng pag-a-applyan nito sa abroad sa mga susunod pang buwan. Ayon kay Mondehar, hindi din ito nakalimutan na tumunan sa kanilang kapitbahay para sa pag-fill up ng kanyang account sa kanyang SSS. Matatanda ang inamin ni Mondehar sa ka-Joyfulness team na mag-a-apply ito sa abroad ngayong taon pero hindi pa ito sigurado kung kailan, as in no definite date. Si Toto Mondehar ay isa sa mga talents ng ka-Joyfulness TV at Studio Copings Davao na halos 1 taon nang namayagpag sa katatawanan sa pamamagitan ng mga programang Toto, Totoo, Katawan ng Walay Pag-imakak na ipangunahing host nito at ng Glenn Joke na isa sa mga substitute anchors para kay Glenn Canyones. Para sa ka-Joyfulness News, Carlo Del Papico, nagbabalita, Davao. Samantala, usap-usapan ngayon ang pagbuntis ni Casey Ryan Sion itong mga nakaraang buwan. At ngayon, kinumpirma naman ito ni Charity Jane Momo. Ika-4 si Sion sa mga naibalitang buntis ng ka-Joyfulness News. Narito ang mga ulat at hatid ng inyong abang lingkod at ni Gabby Hernandez. Kamakailan lamang ay buntis na si Casey Ryan Sion kahit nagtatrabaho pa ito sa NCCC Mall, Davao. Namataan ng news team na nagtatrabaho siya nitong gabing iyon. Tumangging magbigay ng pahayag si Sion kaugnay sa kanyang dinadala hanggang sa mga sandaling iyon.
Ika-4 sisayan sa mga naibalita ng Ka-Joyfulness TV na buntis. Ang dalawa sa kanila ay nanganak na. Una ay kay Ivy Purisima Momo na nanganak nitong taon na ito at lalaki ang naging anak nila ng isang lalaki na taga Davao. Pangalawa ay kay Rhea Lusigro Mondehar na nanganak nitong Enero ng taong kasalukuyan at babae ang naging anak nila ni Toto Mondehar na may pangalang Gia. At ang pangatlo ay ang kay Shirley Zumbilon na nag-asawa siya na taga Kapatagan na naiulat ni Ivy na nag-give birth siya. Sinusubukan pa rin makontak si Zumbilon hanggang sa mga oras na ito, pero hindi pa rin sinasagot ang aming mga text at tawag. Samantala, tumanggi ding magbigay ng detalye si Casey Ryan Sayan kung ano ang magiging kasarian ng kanilang dinadala at hindi rin niya babanggitin kung sino ang naging asawa. Para sa Ka-Joyfulness News, Carlo Dolier Publico, nagbabalita, Davao. Kinumpirma ng Ka-Joyfulness talent na si Charity Jane Momo na buntis si Casey Ryan Sayo habang nagtatrabaho sa NCC Mall Davao at malapit na rin itong mga nagsaktakdang panahon. Nalilito na rin si Charity Jane matapos ayaw sabihin ni Sayon kung kailan ito mang-ang anak, lalo-lalo na kung ano ang magiging kasarian ng kanilang baby. Si Casey ay ika-4 lamang sa mga naiulat na buntis ayon sa pinakuling listahan ng Ka-Joyfulness News Team. Kabilang sa mga napabalitang buntis ay sina Ivy Purisima Momo, Rhea Lusigro Mondehar at Shirley Zumbilon. Para sa Ka-Joyfulness News, ito po si Gabby Hernandez. Babalita, Quezon City. Samantala, dalawang magkakasunod na birthday celebration na naganap dito sa Bangka, Davao City. Ang ika-7 kaarawan ni Jared Kaputulan noong 25 ng Hulyo at ang kaarawan ng inyong abang lingkod. Narito ang eksklusibong mga ulan ni Ramil Espina. Eksklusibong nakuna ng Ka-Joyfulness News Team ang isang mahalagang birthday party nitong Hulyo 25 sa isang bahay sa Bangkal, Davao City. Nagdiwang ng ika-7 kaarawan si Jared Kaputulan kasama ang mga kaibigan at kapitbahay sa simpleng ngunit espesyal na birthday. Bago pa nagsimula ang nasabing party, tumawag ang inang si Christy Kaputulan para batiin ito ng happy birthday. Ang ilan sa bisitang bata nandoon ay sina Genji Braille Flores, Justin Doler, Lalay at Lloyd, pati ang mga kapitbahay na sina February Heart Mulato at Hazel Flores. Nagtagal lamang ito ng halos 1 oras ang nasabing birthday party. Para sa Ka-Joyfulness News, ito po si Ramil Espina nagbabalita, Davao City. Nagdiriwang ng ika-17 kaarawan ng boss ng Ka-Joyfulness TV at reporter na si Kuya Carlo Dolier Publico nitong August 30 sa kanilang bahay sa Bangkal, Davao City. Ang mga bisita nila ay ang Toto Brothers na sina Leonido at Romulo Mondehar, Totoo host Toto Mondehar at ang kanyang asawa na si Rhea Lusigro Mondehar kasama ang kanilang anak na si Gia. Hindi nagpauli sa kulitan ng Toto Brothers sa preparasyon ng kanilang pagkanta ng Happy Birthday versions. Matapos ang kantahan, nagsimula ang party sa simpleng kainin sa bahay. Ikaya noong nakarang taon, naghanda lamang ito ng fruit salad, chicken, pasta at macaroni. Samantalang sa Facebook, marami na ang nag-greet ng happy birthday nitong araw na yon, kabilang si Tresha Riego o DJ Maharocha ng 107.5 Win Radio, Maraming Tadyatan o DJ Alex G ng 88.3 Energy FM Davao, Magandang Kisa ng Sunshine TV Davao, at ang Thai friend niyang si Cook Jampa Fay. Naging Ka-Joyfulness TV Manila ay hindi na rin nagpahuli sa pagbati, kabilang ang minulingkod, Tang, Gabby Hernandez, Andrew Cipian Reyes at iba pa. Matatandaan ng nakarang taon ay nagkaroon din ng birthday party sa nasabing bahay. At ang mga naging bisita, sina Shirley Zumbilon, Teresa, Rhea Lusigro Mondehar at Toto Mondehar. Para sa Ka-Joyfulness News, ito si Ramil Espina, nagbabalita, Davao City.